naging kampante si Elisa. Dahil sa pagsisikap ni James na matutunan ang buhay sa probinsya, pinatuloy niya ito sa kanyang buhay at puso. Nagsama sila at sa loob ng ilang buwan, naging katuwang niya si James sa lahat ng bagay. Akala ni Elisa, ang mga pagsubok na ibinigay niya ay sapat na para masabing ibang lalaki si James, na sa wakas, nahanap na niya ang kanyang forever. Saksi ang langit at lupa sa sipag ni James noong una. Siya ang umaako ng mabibigat na gawain, pagkuha ng tubig mula sa balon, pagsisibak ng kahoy, pag-aayos ng tulo sa bubong. Bawat patak ng pawis ni James ay nagpatibay sa paniniwala ni Elisa na tunay ang kanyang pagmamahal. Ngunit gaya ng isang masamang panaginip, nagsimulang magbago si James nang magtagal na ito sa baryo. Ang dating masipag na nag-iigib ay unti-unti nang naging tamad. Nagsimula itong sumama sa mga kalalakihan sa baryo para magsugal at uminom. Araw-araw, unti-unting namamatay ang apoy ng pag-asa sa puso ni Elisa. Isang hapon, habang si Elisa ay naglalaba, nakita niya ang cellphone ni James na naiwan sa mesa. May isang notification mula sa Facebook Messenger. Isang babae mula sa Maynila ang nag-send ng litrato, isang ultrasound image. James, nakita mo na ba ang gender ni baby? Kailan ka ba uuwi? Hinahanap ka na ng panganay natin. Nanginig ang buong katawan ni Elisa. Nang dumating si James na amoy alak, hinarap niya ito. James, sino si Sonia? May pamilya ka na sa Maynila? Sumagot ka! Elisa, patawad sa maniwala ka man sa hindi. Minahal kita! Ginamit mo lang ako? Ginamit mo ang mga anak ko para lang may matuluyan ka rito? Umalis ka! Manluloko ka! Gumuho ang huling pangarap ni Elisa. Mas masakit ito kaysa sa mga naunang betrayal. Ang tagapagligtas pala na akala niya ay isa lamang mapagsamantalang estranghero. Umalis si James ng gabing iyon, dala ang lahat ng pangakong ipinako niya sa video at sa ilalim ng araw. Naiwang muli si Elisa sa gitna ng kadiliman, ngunit ang pinakatrahedya ay hindi ang pag-alis ni James. Pagkalipas ng isang buwan, muling nakaramdam si Elisa ng pamilyar na hilo at pagsusuka. Sa edad na 21, buntis siya sa pangatlong pagkakataon sa lalaking akala niya ay kanyang tagapagligtas. Habang hawak ang kanyang tiyan at ang kanyang mga mata ay wala ng luhang mailabas. Tuyo na ang kanyang mga luha sa sobrang sakit. Ang inakala niyang tunay na pag-ibig na nahanap na niya ay isa lamang palang kasinungalingan. Mahanap pa kaya niya ang kanyang true love? 3:00 pa lang ng madaling araw. Bago pa man tumilaok ang mga manok sa baryo, gising na si Elisa. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng gasera, makikita ang kanyang bulto, sapo ang kanyang malaking tiyan na nasa ika-7 buwan na ng pagbubuntis. Nagluluto siya ng biko, puto at suman. Biglang umiyak si Nathan. Shh, tahan na anak ko. 2 kamay, 3 anak, at isang mundong walang awa, ganyan ang naging buhay niya araw-araw. Pagsapit ng 6:00 ng umaga, isusunong na ni Elisa ang bilao sa kanyang ulo. Mama, mabigat po ba yung nasa ulo mo? Ako na lang po magdala ng iba. Hindi anak, kayang-kaya ni mama to. Basta hawak ka lang na mahigpit sa palda ko, ha? Ngunit ang kalbaryo ni Elisa ay hindi lang sa bigat ng bilao. Ang pinakamabigat niyang dala ay ang mga tingin at bulungan sa palengke. Sayang yung batang yan, no? Ang ganda-ganda pa naman. Kaso 3 na ang anak, iba-iba pa ang ama. Yan ang napapala ng mga marurupok. Parang sinaksak ng punyal ang puso ni Elisa. Gusto niyang sumigaw na naging biktima lang siya. Pero kinagat niya ang kanyang labi. Hayaan mo sila, Elisa. Hindi sila ang nagpapakain sa mga anak mo. Bulong niya sa sarili. Lumipas ang mga linggo, 9 na buwan na ng kanyang pagbubuntis. Isang matinding tanghali, nakaramdam siya ng matinding pulika. Pumutok na ang kanyang panubigan. Tulong! Tulungan niyo po ako. Bumagsak si Elisa sa alikabok habang mahigpit na nakayapos ang kanyang 2 umiiyak na anak. Isinugod siya sa hospital. Ang eksena sa delivery room ay larawan ng purong kalungkutan at katatagan. Walang asawang nakahawak sa kanyang kamay. Wala siyang ibang kasama kundi ang matandang kumadrona at ang malamig na pader ng klinika. Umiri ka, Elisa! Umiri ka para sa bata! Bawat iri ni Elisa ay may kasamang luha. Mga luhang para kay Eric na una siyang sinaktan, kay John na niloko siya, at kay James na ginamit lang siya.
binuwis niya ang natitira niyang lakas. Tiningnan niya ang inosenteng mukha ng kanyang pangatlong anak. Wala man ang mga ama nila, nandyan siya. Siya na lang ang mayroon ang mga batang ito. Wala nang susunod, anak. Kayo na lang tatlo ang buhay ko ngayon. Sigurado na kaya si Elisa na pipiliin niya ang mga anak niya kesa hanapin ang lalaking magmamahal sa kanya ng totoo at tatanggapin siya.